Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo. Minsan lang po ako nag-upload sa YouTube, sa Facebook dahil medyo busy po talaga. At sa dami na po ng inquiries, so wala na pong oras doon sa pagbablog. Dahil hindi ko talaga maubos-ubos yung mga inquiries. Pati si Mrs. tumutulong na rin po sa pag-reply sa inyo, sa mga nag-inquire po. So ngayon, dahil ito makikita nyo, nag-stand po ako for second floor ng bahay. Medyo nakakapagod rin pala, no? Kahit hindi ako yung umubra dito, hindi ako nagtatrabaho ng ganito. Kaya dito sa mga nagpapatrabaho ng construction, dapat sahuran nyo po nung tama yung mga tauhan ninyo. Hindi talaga basta-basta yung trabaho nila, bilad sa init. Mabuti ngayon dahil hindi ganito ka Saturday ngayon, so hindi ganito ka sakit yung init. So ayan po yung update ng bahay ko ngayon for extension dito sa second floor. Hindi pa yan, that's actually studio room yan, studio room and then sala. Parang ano siya, living area. Yung kitchen ko kasi sa baba, yung kitchen. Maging room na rin po namin dito. Ang ganda po. Kaya share ko lang dito sa inyo. Kaya nga sa mga nagpapatrabaho ng construction, we need to appreciate their effort, their hard work. Dapat balance effort nila and also yung tamang sahod. Sa akin dito libre lahat, pagkain, stay in na po, at yung sahod nila ay ang daily ng isa kong ay 600 pesos, 600 per day. Yung isa is 400, pero helper po siya, pero okay naman. Plano ko na dagdagan yung sahod ng isa para tamang-tama naman po doon sa sinishare ko lang to dahil gusto ko po maano ninyo na you need to appreciate sometimes, at dapat tamang-tama lang yung pasahod ninyo sa tao. Huwag nyong parang hingiin na lang yung pagod nila. Huwag nyong babaratin yung sahod ng mga tauhan ninyo, lalo na sa panahon ngayon. Sobrang taas, mahal na ng mga bilihin tulad dito ng construction. So talagang actually sobrang mahal na ng bilihin ng mga materials. Ilang araw pa lang, mag-iisang linggo pa lang, pero yung gastos ko dito sa materials sobrang laki na rin po. Minsan pati yung savings ko ay na rin, nagagastos na rin dito. Pati yung emergency fund dito na. Ito talagang yung actually ang pangarap namin, ang pangarap namin ni Mrs. ay simple lang. Pang simpleng bahay lang, merong kusina, CR, isang kwarto. Yun na yun. Parang simple lang, pero hiningit po talaga namin sa Panginoon na
sabi ko, at the age of 40, before 40, magkaroon na kami ng sariling bahay dahil ilang taon kami na ipalipat-lipat ng tirahan. Wala kaming sariling bahay for almost 16 years or 17. For almost 17 years kaming mag-asawa, palipat-lipat ng bahay na hindi naman sa amin yung bahay. Nagre-rent lang po. Minsan, mayroong nagpapatira sa amin doon sa Kabankalan. Pinapatira kami ng pastor namin na libre sa bahay nila, sa kapatid ng pastor namin, for how many years. Pero iba talaga kung meron kang sariling bahay. So, we pray na nung 38 years old ako, sabi ko, magbe-birthday ako noon mag 38 pa lang. Sabi ko, Lord, sana before 40 years old ako, sana magkaroon na kami ng sariling bahay at stable na trabaho. Dahil ang trabaho ko noon is talagang kulang yung sahod namin sa araw-araw namin na gawain. And salamat sa Panginoon dahil binigyan na kami ng opportunity. So ito, hindi naman sa pabiglaan, before ako nag 40, binigyan na kami ng Panginoon ng bahay at lupa. So pakunti-kunti lang ito, nabuo siya. Nandito ako sa rooftop. Ayan, second floor. Hindi ko yan pinagmamalaki, hindi ko rin po yan pinagyayabang. Actually minsan lang po talaga ako nahihiya ako mag-share sa improvement sa bahay. Parang ayokong mag-share muna, baka sabihin nila na pinagmamayabang ko. But actually pinagmamayabang ko naman talaga. Joke lang. Hindi. Gusto ko lang i-share sa inyo na kung ano man yung mga pangarap natin sa buhay, minamaliit man tayo ng ibang tao, huwag po tayong gumanti ng masama. Or kung merong nagmamaliit sa'yo, sige lang, go lang. Gawin mo lang yung tama. Gawin mo lang yung pangarap mo. Take action. Huwag lang sumabay sa panahon. Huwag lang sumabay sa hangin kung saan ka papadpa rin. Kailangan mo rin ng tapang, yung willing ka mag-risk, at yung dedication at focus kung ano man yung goal mo. Lahat ng goal mo ay maaabot mo sa pamagitan ng pag-focus po. Hindi po yan makukuha sa pangmadalian po. Kaya ito, share ko lang rin sa inyo na dapat appreciate natin ang lahat ng bagay na nakamit natin, nakapaligid sa atin. Mga tao na tumutulong sa atin, mga tao na nakakaintindi sa'yo, mga tao na talagang susuporta sa'yo, even down, ups and down man yun, andyan sila. Makapag-benepisyo man sila o wala, may benepisyo man sila o wala, andyan sila susuporta sa'yo. Yung mga tunay na kaibigan, ang tunay na kaibigan ay hindi lang andyan sila dahil may kailangan sila. Ang tunay na kaibigan, may kailangan man or wala, andyan sila, sumusuporta sa'yo. Yan po ang tunay na kaibigan. Hindi ka nila dinadown, yun po. Kaya it's good na meron kang masasandalan. Wala nang iba kundi ang Panginoon. Think positive, always be encouraged, dahil ang mga discouragement andyan po talaga, pero positive lang po tayo palagi dahil wala tayong makukuha kung negative tayo. So yun lang po. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. Nabigla ako sa Facebook. Akala ko hindi na ako magkakasahod sa Facebook andyan pala. Kaya sabi ko kay Mrs., i-career ko na to, tuduhin ko na to
career ko na to araw-araw. Hindi naman araw-araw, pero dapat meron akong update sa inyo araw-araw. Maraming salamat po.